Lord God, para po mas marami pa kaming mga testimony na maririnig sa kanilang mga buhay, Panginoon ko, Lord God. At sa mga susunod na gawain po, Lord, ay alam ko po na marami pang mga anak mo ang ibig na magpatotoo kung gaano kakabuti, Panginoon ko, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At muli ay binabalik ko na po ang ating gawain sa ating pong tagapagpahayag sa umagang ito sa buhay po ng ating Reverend Dr. Alex Nosuelo. Amen, Amen. amen. Isang mabiyayang madaling araw po sa ating lahat. At sa umaga pong ito, tayo po ba ay nagagalak na makapakinig uli ng kapahayagan ng salita ng Diyos sa madaling araw na ito. Amen. Yan po yung ginigising natin. Bakit tayo gumigising? Dahil gusto natin unang hanapin ang Diyos sa buhay natin ito. Kaya sa ubasan po ng Prayer Faith Church, Worldwide Ministries Incorporated, sa ating pagganap ng pang-anim na taon at 100 siyam na madaling araw na pagbabantay sa pananalangin, gamit po natin ang platform ng Zoom. At salamat sa ating mga tigapanguna sa buhay ng ating Spiritual Director, Bishop Rosem Nosuelo, kasama kay Pastora Glory, na tayo ay patuloy pinapahintulutan gamitin ang social media. Naka-Facebook Live na po tayo, pero sa aking account pa rin ito. Okay, we are praying na makapag-create tayo ng isang Facebook account na ang laman lang ay puro gawain natin. Amen. At the same time, naka-TikTok na rin tayo through the supervision of Pastora Sandra Udra from POF General Santos City. At sa umaga pong ito, June 26 na po, 2026, hallelujah. At yung ating preacher ay mukhang, okay, biyaya ni Lord, answered prayer tayo sa kanya. Amen. At ang topic po natin ngayon is the importance of Dawn Watch prayer. Nakanda ito para sa July 6 ba yun? Yung first Sunday ng July, pero i-assign ko na lang siguro sa mga council of servant kung sino yung pwede natin ma-assign na mag-preach, okay, para kay July 5 pala, Sunday. Okay. Sige po, share ko na po sa ating screen ang ating pagbubulay-bulayan salita ng Diyos. Una na, nakashare na po sa Facebook Live. Share ko rin po sa atin dito sa ating Zoom. Okay, ang ating pagbubulay-bulayan salita ng Diyos. Ayan na po, nasa ating screen na. Okay. Praise God, praise God. Sige po, sabayan po kayo sa akin sa pagbabasa ng salita ng Diyos na ating matutunghayaan sa aklat po ng Marcos. Okay. Mark chapter 35 chapter 1 verse 35 to 39. Yan. Ang topic natin ay the importance of Dawn-Watch prayer at ang tema, why is it important to seek God early in the morning? Okay? Ito po ang pagkakasulat sa aklat po ng Mateo chapter 1 verse 35. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito. Verse 37, nang matagpuan siya at sinabi nila, hinahanap po kayo ng mga tao. Verse 37, ngunit sinabi niya sa kanila, kailangan pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Verse 39, nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo sa mandaling yumuko at manalangin. Hallelujah. Ama namin may biging na sa langit, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Ningi po namin ang iyong patnubay sa gagawin po namin pag-aaral ng iyong salita. Hayaan mo, O Diyos, ikaw ang aking maluwalhati, hindi ang aking sarili. Patuloy akong amin, wala akong kayang gawin, O Diyos, kung wala ang pagsama mo. Kaya sa oras na to, Lord, hayaan mo na ipaunawa mo sa amin ang iyong salita. Santong Espiritu na siyang aming dakilang tagapagturo, pangunahan niyo po ang gawain ito
at maangkin namin ang katagumpayan. Mabiyaya kang Diyos na aming pinaglilingkuran. Maraming salamat po. Binabalik namin ang kapurihan ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu. Everybody say Amen. Hallelujah. Sa umagang ito, ginaganap na po natin yung bagay na naisin ng Diyos. Okay. Na tayo ay hanapin siya. Na tayo ay talagang bumabangon para ganapin yung naisin ng Diyos sa buhay paglilingkod natin ito. Alam ko marami tayong gagawin maghapon. Pero tandaan po natin, yung katiyakan ng katagumpayan sa lahat ng ating gagawin at yung magiging puso natin sa paggawa nito, yung motibo natin, umaga pa lang ay pinababantayan na po natin sa harapan ng Diyos. Amen? Mahirap dahil along the way, maraming mag-appreciate ng iyong bagay na ginagawa sa harapan ni Lord. Baka maya ay yung maliit na ay pumapalakpak na sa puso mo. Amen? Ayan ang mga kailangan natin bantayan. Maraming mga naglilingkod sa harapan ng Diyos, talagang hindi na glory to God, kundi glory to me na. Okay. Nakakatuwang isipin yung sabihin nila na ano sabi ng isang sa isang naglilingkod sa harapan ng Diyos. Okay. Ayaw niya na magpatawag sa kanyang titulong pastor dahil siya bishop na. Amen. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tanda po natin ito. Ang Diyos mismo, ang ating Panginoong Yesus, ay binigyan tayo ng magandang halimbawa. Kaso ang tao ngayon, ano ginagawa pagising sa umaga? Cellphone kaagad ang hawak-hawak. Okay. Nagbabasa ng balita o nanonood na ng TV. Kaya naman iniisip na nila yung maghapon nilang gagawin. Kaya umaga pa lang pagod na sila. Kakaisip, bakit? Pinuno na nila ng kalalahanin ang kanilang puso, ang kanilang isipan bago pa lumapit sa harapan ng Diyos. Baliktad, lapit po na tayo kay Lord. Ibigay natin lahat ng ating alalahanin at mararanasan natin ang kanyang kapangyarihan. Ang ating Panginoong Yesus nga, tignan niyo na po bilang anak ng Diyos, tama po ba? Nagbigay sa atin ng isang halimbawa bago siya humarap sa maraming mga tao, bago siya gumawa ng mga himala. Kasi pagtapos ng tagpong ito ay may pinagaling siyang may sakit, tama po ba? Bago siya nag-ministry, bago niya hinarap kung ano pa yung dapat niyang gawin, inuna muna niya ang pakipag-usap sa Ama sa pamamagitan ng pananalangin. Siya rin dahilan kung bakit bumabangon tayo sa umaga at tayo ay nagkasundo na manalangin, magkaisa sa pananalangin sa madaling araw. Alam ko may mga nauna na po nag-pray sa atin. May nag-pray na po ng alas 2, andyan si Reverend Dr. Tessa Mante, yun ang prayer time niya. Alas 3, alam niyo na kung sino yung mga alas 3 na nananalangin sa madaling araw. Binabangunan talaga natin yung oras na napakalaga magbantay. Kaya doon watch nga may watch na nakasulat. Magyan 24/7, mahalaga, bantayan tayo. May mga oras na yun, tulad ngayon, may mga natutulog pa. Salamat at nagbigyan tayo ng pribileyo na manalangin para sa kanila. Amen. Kaya tandaan po natin ito. Ang Dawnwatch prayer na ginagawa natin sa Ubasan ng Prayer, hindi lang to tradisyon o programa ng simbahan. Ang ginagawa natin Dawnwatch ay pagdidisiplina sa ating sarili na pagpapakita na ang Diyos ang ating unang prioridad. Tama po ba mga kapatid sa Panginoon? Ang unang bahagi ng ating araw, pagkagising natin, pagkamulat ng ating mata, praise God, dapat ibigay na natin sa Panginoon ang buong-buo nating pagkatao. Ipadama natin ang ating pag-ibig, ipadama natin ang ating pagtitiwala, at yung lubos na yung gusto niya, yung totally dependent tayo sa Kanya. Ayan. Yun po yun yung ginagawa natin ngayon. Ba't tayo nagdo-Dawnwatch, no? Para sabihin natin, Lord, ikaw lang ang aming inaasahan. Apart from you, Lord, we can do nothing. Iyan po yung pag-amin natin tuwing madaling araw. Napupuno tayo ng maraming paghingi sa madaling araw. Tama po ba? Kaya
salamat sa kapaitututan ng ating matikapanguna, ay meron na rin tayong sunset o takip silim. Kung may bukal liwayway tayong pananalangin, may takip silim na rin tayo. Paglubog ng araw, tayo ay muli ay nagkakatipon para punuin naman natin ng pasasalamat sa Diyos sa buong maghapon na kanyang pag-iingat sa atin. Tama po? Kaya sige, sagutin na po natin yung ating tema. Bakit nga ba mahalaga ang Dawn Watch Prayer? Amen. Ang unang puntos makikita natin doon sa verse 35 na ating binasa. Chapter 1, verse 35. Makikita natin doon, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao. At doon siya nanalangin. Okay. Siya pumunta sa isang solitary place. Para saan? Para manalangin. Okay. Sabi sa English, very early in the morning. Ano kaya oras yung very early in the morning? While it was still dark, madilim pa. Anong ginawa ng ating Panginoong Yesus? Siya ay nanalangin. Kaya anong tinuturo sa atin ngayon mga kapatid ko sa Panginoon? Napakalaga sa buhay ng isang mananampalataya, sa isang naglilingkod sa harapan ng Diyos, sa buhay ng tao, na unahin muna natin ang Diyos. Higit sa lahat ng bagay sa buhay natin ito. Saan inuuna natin magluto para sa ating mga anak, ginigisingan natin dahil ayaw natin silang magutom. Okay? Ayaw natin silang papasok sa school na gutom. Kaya pilit tayong gumigising sa umaga para mapagluto sila ng kanilang baon. Pero kung titignan natin mga kapatid sa Panginoon, mas higit na mahalaga yung pwedeng gawin ng ating Diyos sa kanila habang sila ay nasa eskwelahan. Tama po ba? Higit mahalaga na hindi naman natin sila makakasama sa buong maghapon dahil nasa school sila. Mahalaga itong panalangin. Simulan natin sa prayer. Magagawa natin? Why not? Tama po ba? Kasi mahalaga ang pananalangin na ito. Katulad ng ginawa ng ating Panginoong Yesus. Nakita naman natin sa ating binasa. Okay? Bago nagsimula mag-ministry ang ating Panginoong Yesus, siya ay gumigising. Very early in the morning. Okay? Hinahanap muna niya ang presensya ng Ama. Dapat ganun tayo. Hanapin muna natin ang presence ng God. Bago tayo, parang mga Israelita, hindi sila gagalaw kapag alam nilang hindi nila kasama ang presensya ng Diyos. Kitang-kita naman kasi yung presence ni God at that time. Pero lalakad ka sa gitna ng disyerto, kainit nun. Mauobliga ka talagang hintayin yung presence ni God. Ano yung presence ni God doon? Yung ulap na lulukob sa kanila para di sila mainitan sa kanilang paglakad sa disyerto. Sige, mauna ka. Lumakad ka sa initan, ewan ko lang, baka yung sandalyas mo ay maluto na kaagad. Wala tayo narinig na kwento sa Bible na nagpalit sila ng kanilang payapak for 40 years sa ilang. Tama po ba? Nandun yung pagsama ng Diyos. Ganun din dapat tayo. Pagising natin sa umaga, tiyakin natin, Lord, samahan mo ako sa maghapong ito. Meron pa sabihin yun. Ginawa nga ng ating Panginoong Yesus. Hindi niya inunang mga tao. Hindi niya inunang pagmiministero. Hindi. Yun din tayo. Unahin natin si God. Okay. Dapat unahin natin ang alin? Ang paghanap natin sa Kanya. Marami sa atin, kung ano-ano ang ginagawa sa umaga. Sa ibang komersyal, gumigising ng dahil sa kape. Hallelujah. Pero tayo, salamat, malinaw sa atin. Kailangan iuna natin ang Diyos. Kapag inuna natin ang Diyos sa umaga, anong ibig sabihin nito? Ipinapakita natin na siya ang pinakamalaga sa ating buhay. Tama po ba? Ito naman ano ba mas mahalaga, anak mo, pamilya mo, o ang Diyos? Siyempre mahalaga din ang pamilya, mahalaga ang anak. Pero unahin natin ang pinakamahalaga. Yung mag-iingat sa asawa mo, mag-iingat sa mga anak mo. Okay? Ang Diyos. Tama po. Kaya unahin natin siya.
Kaya ang sabi sa atin sa Matthew chapter 6 verse 33, seek, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto it. Idadagdag na lang po ng ating Diyos. Kaya bago natin buksan ang mga cellphone natin, buksan muna natin yung Bible natin. Pastor, nasa cellphone ko yung Bible. So, huwag ka lang dadaan kung saan pang application o platform. Amen? Bago ka makinig ng balita sa TV, makinig muna tayo sa salita ng Diyos na tulad ng ginagawa natin. Ito yung good news. Mahilig kang manood ng bad news. Kaya tuloy, pakiramdam mo, kahit hindi lumilindol sa lugar mo, pakiramdam mo, lumilindol na rin dahil kakapakinig mo ng balita tungkol sa lindol. Hindi naman masama mag-update. Pero hindi ito yung oras. Kumagala, marami pang oras pwede natin ganapin yan. Amen? Basta sa umaga, madaling araw, listen to it. Una sigat. Bago tayo marap sa mundo, lumapit muna tayo sa Panginoon. Magagawa ba natin yan? Okay. Panginoon siya, kailangan niya talaga yung gawin. Nagbigay na rin sa lumang tipan. Kilalang-kilala po natin si Haring David na pinanagumpay ng Diyos. No? Bakit si Haring David, Pastor? Kasi si Haring David ay talagang madalas niyang hinahanap si God tuwing umaga. Anong sabi niya sa Aklat ng Awit, chapter 5, verse 3? In the morning, Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you. Kita niyo po. Kailan nagbibigay ng request si Haring David kay God? Okay. In the morning. Ito katulad ginagawa natin ngayon. Ano yung unang ginagawa natin ngayon pagkagising? Hinahanap na natin si God. Okay. Tama ba itong ginagawa natin? Mga 21 tayo na sa platform. Salamat. I-share nyo na lang para makita ng lahat kung bakit tayo nagdo-don watch. Kala nila nakikipagpuyatan lang tayo for nothing. Okay. Malaga, very talagang yung essence nitong ginagawa natin, yung pagbunot natin sa ginagawang pangit o gagawing pangit ng kaaway, okay, pagwasak natin sa mga patibong ng kaaway ni Satan, yung ginagawa natin sa downwards. Kaya napakalaga itong ginagawa natin pananalangin. Hindi lang para sa sarili natin o sa pamilya natin, kundi maging sa ministry, maging sa lahat ng mga nasasakupan natin. Kaya huwag tayong liliban hanggat maaari. Yung sinasabihan natin na, ano sabi? Pwede naman paminsan-minsan. Hayaan natin mga bago pa lang marahil. Hindi pa nila kayang gumising na katulad. Hindi pa nila lifestyle yun. Yun yung tamang word. Okay. Pangalawa, nasagutin na natin yung nais pabatid ng Diyos. Bakit nga ba mahalaga ang Dawn's Prayer? Isang patuloy natin ginagawa. For 6 years and 109 days na po natin ginagawa ang pananalangin natin sa madaling araw na ito. Hindi tayo naging good for 40 days or good for 100 days. Bagamat yun yung unang purpose pero hindi niloob ni Lord. Okay? Don't watch prayer. Give us strength for the day. Yan yung pangalawang puntos natin. Yung sinabi sa atin, ang don't watch prayer ay tumutulong sa atin para hanapin natin ang Diyos. Ang pangalawa naman, ang don't watch prayer ay nagbibigay sa atin ng lakas para sa buong maghapon. Ayan. Masilin natin dun sa verse 36 to 37 na ating binasa. Di ba, hinahanap ni Simon Pedro ang ating Panginoong Jesus? Okay. Sabi niya, hinahanap po kayo ng mga tao. Totoo po yan. Ang dami naghahanap sa atin. Napaka-in-demand na po ng pastor sa panahon ngayon. Bakit? Marami na kasi nagre-resign. Marami na nagbaback out na pastor. Okay. Okay. Kaya, mga kapatid ko sa Panginoon, bago natin harapin ang maraming gawain, kailangan muna natin taglayin yung lakas na kaloob ng Diyos sa atin. Tama po ba? Kaya Dawn's Prayer gives us strength for the day. Huwag mo sabihin na nagbabitamin ka, nag-exercise ka naman, kaya
full of strength ka sa maghapon. Okay? Kapatid, tanda natin, kapag wala ang Diyos sa buhay natin ito, hindi natin mararanasan yung sinasabi mong full strength kahit nagbabitamin pa. Okay? Hindi man tayo sinabihan ni God na hindi tayo mapapagod sa ginagawa. Lahat naman tayo napapagod eh. Tama po, sa maghapon natin ginagawa. Lahat tayo napapagod. Pero maganda, nangako ang Diyos. He always renew our strength. Amen? Lagi niyang i-renew ang ating kalakasan. Sabi ng matandang propeta, kay panulat niya sa aklat ng Isaiah chapter 40 verse 31. Anong sabi ng matandang propeta sa atin? Those who wait upon the Lord shall renew their strength. Ano gagawin natin? Wait upon the Lord. Pero tayo, every very early morning, we always wait. Okay? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, anong ginawa ng ating Panginoong Yesus? Matapos siyang manalangin, handa na siyang humarap. Harapin ang maraming tao, harapin ang pagmiministeryo. Okay, harapin ang may mga sakit, tama po ba? At sa mga nangangailangan. Kung wala tayong lakas na talaga naman. Ay yung iba, bakit nababurn out sila sa paglilingkod? Para bagang, okay na. Sunday goer na lang ako. Okay. Nakakaramdam sila ng pagod sa paglilingkod. Alam niyo bakit? Kasi hindi yung lakas nila ang kanilang ginagamit. Hindi yung lakas ng Diyos. Okay? Wala naman talaga tayong kayang gawin sa buhay paglilingkod na to eh. Kung wala ang pagsama ng Diyos sa atin. Siya ang nagbibigay sa atin ng kakayahan, maganap natin ang kanyang kalooban. Kalooban ba ng Diyos ang pagpananalangin natin sa madaling araw? Kung ang sagot mo, oo. Kahit hindi tumunog alarm clock mo, ibabangon ka ni God. Tandaan natin yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Marami ng mga dawn watchers na una sa atin o mga nauna sa inyo. Pero hindi ko na sila kasama ngayon. Yun yung ano doon, yung consistency. Kung paano tayo makapanatili. Yun ang tinuturong disiplina sa atin ng dawn watch. Hindi yung kalapit ka lang sa Diyos kapag may kailangan ka. Kapag wala kang kailangan, bye-bye. Hindi tayo dapat ganun. Okay. Kaya tandaan natin ito bago tayo humarap sa laban ng buhay. Humarap sa iba't ibang problema. Amen. Humarap sa ating trabaho. Humarap sa ating negosyo. O, harapin ang ating kalusugan. Okay? Unahin muna natin ang Diyos. Hanapin. Bigyan tayo ng kakayahan, ng lakas, ganapin kanyang kalooban. Ang manalangin sa madaling araw ang naghahanda sa ating puso at isipan upang maging matatag tayo sa buong araw. Amen. Siguro nagtataka kayo, no? Bakit nagaganap ni Pastor Alex sa mga bagay na yon? Lagi ko naman sinasabi sa inyo, wala naman akong kayang gawin kung wala ang pagsama ng Diyos sa akin. Kapag nagsabi si Bishop, punta ka dito, punta ka doon, may nagaganap naman natin. Huwag mong tignan yung madami mong ginagawa. Kapatid, pag marami kang ginagawa sa maghapon, naku, pribileyo yan. Punta ka rito, punta ka doon. Alam nyo bakit pribileyo? Biruin mo, sa'yo na ipagkatiwala ang gawain na yon. Mas malungkot ka kung walang pinagagawa sa'yo, kapatid. Bakit? Hindi ka na pagkakatiwalaan. Gawin yung bagay na yon. Tandaan mo yan, kapatid ko sa Panginoon. Okay? Kaya ngayon sa atin, pa isa-isa lang tayong doon. What's tama po ba? Isang schedule, isang buwan. Hindi naman tayo nagdadalawa eh. Okay? Pero mag-assign na ako ng magpipreach sa July 5. Kasi itong preaching natin yan, pan July 5 ito eh. Kaya ganoon na lang yung pag-i-encourage ko sa marami na attend tayo ng Dawn Watch. Kasi so happened wala yung preacher natin ngayon. Kaya ibahagi ko na po ito sa inyo. Okay? Kaya tandaan natin mga kapatid ko sa Panginoon. Kanino nagmumula ang lakas na meron tayo para sa maghapon? Sa ating Diyos. Kapag nagsimula ang araw natin sa pananalangin, tandaan natin to. Mas magiging kalmado yung ating puso, nawawala yung mga alalahanin, mas malinaw ang ating pag-iisip, tama po ba? At mas matatag
of course, ang ating faith. Inuna ko ang Diyos eh. Nangako siya eh. Sabi niya, pag inuna ko siya, lahat idaragdag niya sa akin. Pananagumpayin niya ako. Yun yung dagdag. Yung ibig sabihin na idaragdag niya sa atin. Yun yung katagumpayan. Amen? Parang cellphone lang yan eh. Na kailangan mo lagi i-charge bago gamitin. Hindi mo gagamit yan kahit gaano pa aganda yan, kahit iPhone 17 pa yan, kung lobat yan. Tama po ba mga kapatid? Ganon din tayo. Pag hindi tayo nagpa-recharge, mabilis din tayo malolobat. Baka maya, hapon pa lang, lobat ka na. Hindi ka full charge. Itong ginagawa natin sa Donos, nagpapa-full charge tayo sa Diyos. Ganun din ang ating kalagayang spiritual. Ang Dawnwatch prayer, ang ating spiritual charging time. Wow. Pastor, nakatulog na ako magdamag. Ikita mo, haba ng tulog mo. Pag-isip mo sa umaga, tinatamad ka pa rin. Amen. Tama po ba? Pero sa atin, wow, after Dawnwatch, nakapag-jogging pa tayo, nakapag-breastwalk pa tayo. Ako, hindi na ako nakakalundag ngayon, jogging. Breastwalk na lang ako ngayon. Ibig sabihin yung mabilis na lakad. Okay. Tapos nagagawa pa natin yung maghapong gawain. Siyempre, unang Diyos. Alagaan mo katawan mo rin. Kaya sabi nga ni Pastora Edith, oo, may Diyos tayo, pero kailangan kung kaya naman kung kaya mo naman gawin, bakit hindi? Okay? Sabihin mo ba kay Lord, Lord, subuan mo ako, gusto kong kumain. Ito po yung kutsara tinidor. Subuan niyo po ako. Naalala ko yung isang kwento sabi ng panahon ng pagbaha yun. Hanggat di ko nakikita yung kamay ng Diyos, sabi niya, hindi ko aalis sa lugar na ito. Baha na nga nasa bahay siya. Na umakyat na yung baha, kaya umakyat na rin siya sa second floor. Umakyat na rin yung baha sa second floor, kaya umakyat na siya sa bubong. Patuloy siya naghihintay ng kamay ng Diyos, aabot sa kanya. Dami na nga pumunta, nagbabaha pa lang. May pumunta ng mga barangay tanod, magsilikas na kayo sa inyong tahanan, malaking baha darating. Hindi pa rin siya umalis. Ang mangalawa, okay, nasa second floor na siya, nandun na siya sa terrace nila. May dumaang tawag nito, bangka para sagipin siya. Ayaw pa rin yan sumama dahil hinihintay niya kamay ng Diyos. Nasa tuktok na siya lang bubungan. May dumaan ng helicopter para sagipin siya. Hallelujah. Naghihintay pa rin siya ng kamay ng Diyos. Kapatid, yun na ngayon. Kamay na ng Diyos yun. Amen. Yung una pa lang na barangay na pumunta sa bahay, yung kamay na ng Diyos yun na kay pinalilikas. Kasi maraming taong ganun Okay. Para bagal lagi naghahanap ng himala. Pag walang himala, hindi totoo ang Diyos. Ganun ba yun? Kailangan muna makakita muna ng himala bago manampalataya. Mali. Kaya hindi ka makakita ng himala kung wala kang pananampalataya. Tandaan niyo po yan. Tama po ba? Gusto mo makakita ng miracle? Manalig ka muna. Have faith. Paano ka mananalig kung hindi ka nakikinig dahil salita ng Diyos? Tulog ka pa rin hanggang ngayon. Alam naman natin ang pananampalataya ay buwat sa pakikinig. At pakikinig lamang ng salita ng Diyos. May word na lamang tayo pinagdinidiin Faith cometh by hearing and hearing by His word. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sana matutunan natin yung naghihintay ng kamay. Kung kaya mo na rin lang isubo mo na. Kung kaya mo na rin gawin mo na. Yan din ang ating spiritual na kalagayan sa harapan ng Diyos. Okay? Kaya nga binibigyan tayo ng kamay para humawak, para lumakad. Kaya tandaan natin ito. Saan tayo dapat kumuha ng lakas? Sa sarili ba natin, kakayahan? O sa presensya ng Diyos? Siyempre, sagot natin, gusto natin kumuha ng lakas sa presensya ng Diyos. Anong gagawin mo? Mag-Dawnwatch ka. Yun lang naman yun, manalangin ka. Actually, puyat sa atin, hindi tayo mga nakatulog na Yung mga
gising pa maghapon nagtrabaho. Yung mga OFW na kasama natin from PF Bahrain, from UAE, sila talaga yung puyat. Pero tingnan niyo naman, no? Nakatangkod talaga sila. Talagang nakikinig sila ng salita ng Diyos. Hindi ko naman sinasabi yung mga naka-off cam ay hindi nakikinig ng Word of God. Pero, di ba, sarap magbahagi ng salita ng Diyos kung nakikita mo yan. Nakangiti si Pastora Josie, nakikita mo nagkakamot si Pastora Perla. Kaya nakikita mo yung reaction, tama po ba? Hallelujah. Kaysa naman nakikita mo at masaya na ako. Nakita ko ibig sabihin kasama kayo. Marahil may mga bagay lang na ginagawa kasabay nito. Okay? Pero tandaan natin, ito yung oras na tayo ay dapat ituon natin yung ating buong lakas sa pakikinig ng kanyang salita. And maging attentive tayo na katulad ni Maria. Kasi maging katulad siya ni Marta. Kaya sabi nila sa kanya, Marta, Marta, mas pinili na tama ang ginagawa ng iyong kapatid na si Maria. Ano ba ginagawa ni Maria? Ito ang ginagawa natin ngayon, nakatangod tayo sa Word of God. Tama po ba? Okay. Oo, mahalaga naman din magmerienda ang ating Panginoong Yesus. Mahalaga din naman din pakainin natin ang ating bisita. Pero tandaan natin ito, masigit natin pahalagahan ang makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? At ang panguli, nais ipabatid ng Diyos sa atin ngayon kung bakit napakahalaga itong ginagawa nating pananalangin sa madaling araw. Okay. Salamat, no? Yung iba nasa Facebook pero wala sa Zoom. Siguro mahina ang signal nila. Okay. Pero ganun pa man, salamat. Okay. Sa 18 nag-comment. May 18 nag-comment na sa ating Facebook. Manonood ka rin lang ng Facebook, huwag mo hayaan na hindi ka makapag-comment. Ibig sabihin, dumaan ka lang kapag hindi ka nakapag-comment. Okay. Mag-comment ka naman. Sa mga sinasabi na salita ng Diyos, sang-ayunan natin, sabihin natin, Amen. Tama po ba? At ang pangatlo na ipapatid ng Diyos sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon. Okay, bakit nga talaga mahalaga ang Dawnwatch Prayer? Hindi dahil kaubasan tayo ng Prayer of Faith Church. Sa lahat ng simbahan, mahalaga to. Sa lahat ng tao, mahalaga ito. Hindi lang para hanapin natin una ang Diyos. Okay, hindi lang para bigyan tayo ng lakas sa buong maghapon. Okay, kundi ito pa yung panghuli. Ang Dawnwatch Prayer, nagbibigay sa atin ito ng focus. Right focus on God's purpose. Di ba? Nagiging malinaw sa atin kung ano yung pinapagawa niya sa buong maghapon. Masaya tayong ginagawa eh. Bakit? Kasi alam natin ito yung layunin ng Diyos. Kung bakit ginisang niya tayo sa umagang ito para ganapin natin ang kanyang kalooban. At kalooban ng Diyos, ang mga susunod na oras na gagawin natin. Saan natin makikita yan? Verse 38 to 39. Anong sabi doon? Ngunit sinabi niya sa kanila, ito tugon ng ating Panginoong Yesus. Kailangan pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Dapat malinaw sa atin bakit tayo ginising ni Lord sa umagang ito. Okay? At sabi doon sa 39, nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng demonyo. Tama po mga kapatid sa Panginoon. Okay? Kaya tandaan natin mga kapatid sa Panginoon. Kasi susunod na tagpo doon nagpagaling na siya ng isang may sakit. Ang sakit doon ay ketong. May isang ketongin yung kanyang pinagaling after ng tagpo na binasa natin. In verse 40 pababa. Okay. Nagpagaling na siya. Okay. Pero ganun din tayo. Anong gagawin natin sa buong maghapong ito? Siguro marahil, ano bang gagawin ka sa buong maghapong ito? Kahit nasa bahay ka lang, kapatid, may purpose pa rin tayo sa paglilingkod sa harapan ng Diyos. Maging prayer intercessor ka. Maging ikaw yung mga prayer warrior ng mga kamanggagawa. Habang nakaupo ka, wala kang ginagawa, pray. Pray natin ang mga tigapanguna natin. Pag-pray natin yung bagay na gaganapin ni Lord sa buhay natin sa maghapon. Okay. Kahit nakaupo ka lang sa bahay, hindi ka aalis, hawak mo ang cellphone mo, Lord.
Sino po yung pwede ko mahayagan ng iyong salita? Browse mo messenger mo, ito, nag-chat sa akin, tawagan ko nga. Kapatid, kamusta ka na? Okay. Napakasimpleng salita pero ang dami palang naghihintay ng salitang iyon mula sa iyo. Ipagdadamot mo pa ba na ay, pinapahalagaan pala ako ni Pastor, namumumusta siya. Okay. Ginagawa ko lang yan sa mga bago. Pero sa mga anak ko na, nila, hinahaya ko na sila na magumusta sa akin. Amen. Tay, kamusta ka na? Yun ang hinihintay ko naman. Longing ako doon. Yung tinatanong ako kung kamusta na ako. Masaya ako doon. Pero sa mga bago ay lagi ako madalas talaga nangangamusta. O, kamusta ka na? Ano na ginagawa mo? Kaya yun ang sa prayer natin. Okay? Meron na tayong umaga, meron na tayong gabi, wala tayo yung tanghaling tapat. Ang isang halimbawang binigay sa akin ni Lord doon ay sa biblical context ay nung nanalangin si Pedro katanghalian tapat. Saan siya nanalangin? Sa bubungan. At doon bumaba yung kumot na maraming hayop na pinagbabawal kainin. At nagsalita ang ating Diyos sa kanya na huwag mo nang ituring na marumi ang mga bagay na nilinis ko na. Ito yung mga pagkain na pinagbabawal ng lumang tipan na huwag nang kainin dahil sabi sa lumang tipan, bawal kumain ng baboy, bawal kumain ng isda na walang kaliskis, lahat yun naglabasan doon. Okay, yung paa na ganito itsura, bawal kainin. Okay, ng mga hayop. Okay, nakita, very ano naman yan eh. Pero pagdating sa bagong tipan, ang nagpaparumi sa tao ay hindi yung pumapasok sa bibig, kundi yung lumalabas na pangit salita sa bibig ng tao. Yan ang nagpaparumi sa tao ngayon. Okay? Siguro marahil nagtatanong pa rin ng marami sa atin, bakit hindi tayo kumakain ng diniguan sa ubasan ng Prayer Faith Church? Pagkabat ang sarap-sarap noon. Up to this time, I'm still waiting. Masarap magluto si Pastora Glory ng diniguan. Lalo na kung may puto na galing sa Kalasyaw. Yung maliliit na puto mabibili sa Manawag, sa Pangasinan. Tiga Pangasinan kasi kami. Amen. Masarap kainin yun. Sasaw-saw mo sa diniguan. Amen. Hindi pa ka rin kasi kinoconsidered na ang dugo ay kasama sa international menu. Hindi pa rin siya kasama sa... Bagamat di naman siya nagpaparumi sa atin, gaya ng sinabi ng at tanggap natin yun. Okay? Pagkain, delicacy nga ng Pilipino yun, ba't di natin kakainin? Pero still, sa ating biblical context, ang dugo ay hindi pa rin siya pagkain. Okay? Bagamat sabihin, sinabi na ng marami nilinis na yan ng ating Panginoong Yesus. Oo, nilinis na, pero still, sabihin na lang natin dyan, mahina ang faith natin sa pagkain ng dugo. Hindi tayo kumakain. Alam naman natin, health principle, sa dugo nakasalalay lahat ng kasakitan ng hayop. Amen. Okay? Kung kakain ka niyan, parang kinain mo yung sakit nila. Pero hindi pa rin siya pagkain. Iniwas din naman sa bagong tipan ang pagkain sa dugo. Okay? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin, yung pangatlo idinidiin sa atin, focus on God's purpose. Yun mo yung pinapagawa ni Lord. Hindi yung gusto mo lang gawin. Marami naglilingkod sa atin dito. Gusto lang niyang gawin yung ginagawa mo ba? Gusto ni Lord? Itong ginagawa natin ngayon, gusto ba ni God ito? Pasagot mo, di mag-downwatch ka. Kung pakiramdam mo, hindi ito gusto ni Lord, ba't pa kita yayayain mag-downwatch? Okay, matulog ka na lang. Diyan ka masaya. Pero magpapatuloy pa rin kami sa pananalangin sa madaling araw. Amen po? Kaya, mahalaga kasi kung alam natin yung gagawin natin sa buong maghapon. Kasi, kundi maging malinaw sa atin, gabi na, nag-iisip ka, Lord, ano ba yung nagawa ko? Wala yata akong nagawa sa maghapon. Meron. Meron kang pinagdala ng Lord na pangalan, na chat mo siya, kahit chat lang, kung di mo siya matawagan. Kamusta ka na? Sabi mo sa kanya, mahal ka ni God. Mahirap ba yun? Kasi naman nauubos sa walang kapararakan yung oras mo.
Kapag nagsimula tayo, tandaan natin, sa madaling araw ng manalangin, wow, mas malinaw. Okay? Yung direction natin na pinagagawa ng Diyos. Hindi tayo madaling mailigaw o madistract ng mga nangyayari sa paligid natin. Minsan, aminin natin, hindi natin nagagawa yung gusto natin gawin dahil bigla na lang may mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Para maiwasan na natin yung mga bagay na yon, mga pangyayari hindi maiwasan, sabi nila, ay iiwas na tayo ni Lord doon. Amen? Kaya ang dawnward prayer ay panahon upang humingi ng karunungan sa Diyos, magpasakop tayo sa kanyang kalooban, at tanggapin natin ang kanyang direksyon. Si Joshua nga nagturo sa atin, ang sabi niya? Sa Joshua chapter 1 verse 8, meditate therein day and night. Okay, day and night. Okay, ang alin? Ang salita ng Diyos siyang ginagawa natin ngayon. Kaya dapat hinahanap natin ang plano ng Diyos bago tayo gumawa ng sarili nating plano. Okay? Unahin natin muna kay God. Bilang pagtatapos, pinakita sa atin ngayon ng ating Panginoong Hesus ang napakagandang halimbawa na manalangin sa madaling araw ay dapat maging bahagi ito ng ating buhay na katulad na ginaganap ng ating Panginoong Hesus. Kung anak mismo ng Diyos ay kinakailangan manalangin, lalo pa tayong nangangailangan. Higit sa atin ang pangangailangan ito. Tama po ba? Kung pinapahalagahan ito ng ating Panginoong Hesus, pag-usap niya, sa Ama dapat ganun din tayo. Kaya ang dawnward prayer ay malaga sapagkat it help us to seek God first. Amen? Inuuna natin ng Diyos bago ang lahat. It gives us strength for the day. Tumatanggap tayo ng bagong lakas mula sa Panginoon. At ang panghuli, it keeps us focused on God's purpose. Yan naman talaga ang gusto natin. Ginagabayan tayo ng Diyos sa tamang direksyon. Ang bawat umaga sa buhay natin ay isang pagkakataon upang makatagpo natin ng Diyos. Itong ginagawa natin downwards ngayon. Huwag natin sayangin ang unang oras ng ating araw sa mga bagay na panandalian lamang. Ialay natin ang ating unang sandali sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin at sa kanyang salita. Muli, maraming salamat sa Diyos at sa pagkagamit niya sa akin para maibahagi ang kanyang mabuting balita. Tayo sa mandaling yumuko at manalangin na. Ama, salamat sa maikling kapahayagan ng mabuting balita sa amin na unawaan namin ang kahalagahan ng pananalangin sa madaling araw. Wala kami ibang hangad, kundi lahat ng amin narinig, malakaran namin ito. Binabalik namin ang kapurihan ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu. Everybody say, Amen.